sa Lamitan, sa Kolonya, kasama ko yung 8 company. Kahit muntik na kaming nahulugan ng MJ, yung racket nila, dumilim na yung paningin namin, pero nandun pa rin yung concentration namin. Sige nga, ikwento mo nga paano yung deployment nyo yun na yun, yung kasamang may company. Bale, unang-una, nasa proper Lamitan kami, tapos tinawag kami ni Batcom, pababain kami. Yun, kunting briefing, inattach kami doon sa 8 company. Hanggang 5 araw kami doon, nakalubog lang sa lupa. Inaantay namin yung kalaban kasi papasok na kasi sila sa Lamitan. Saan kayo umusisyon? Sa likod lang po ng kuan, ng CP ng 8 company. Bali part pa rin ng Kolonya. Tapos nag-recon yung isang section under Captain Granados, si unang 8 company. Tapos kami, kabady ko si Corporal Alihos, nispatan namin yung high ground. At least kung may laman, kami yung bibira. Nung nakabalik na sila, tumawag yung 18IB kasi may nag-info doon na may nakita daw yung civilian armado. Tumawag yung taga 18IB, akala nila yung 8 company na nag-recon kasama yung 1 team na sniper. Ngayon, nung nakabalik na, binigay ni CEO ng 8 company yung location. Yun. Sabi ng 18IB, hindi sila yun. Kaya doon, pukpukan na. Andun na yung mga mortar nila. Napatakan na yung 3 tropa ng 8 company. Tapos bilang sniper, gahanap kami ng maganda posisyon. Yun, may nakita akong 2 tao. Yun yung binaril ko. Sure hit talaga yun at sayang yung bala. Paano mo, ano yung sitwasyon, paano mo masabi na sure hit mo yun? Kitang-kita ko talaga na natumba yung kalaban. At saka malapit lang yung distansya, siguro mga 300 meters lang. Kaya senior hit ko talaga, at least kung may makita pa ako, talagang bibirahin ko pa. Ano bang utak ng sniper sa bala? Talagang dapat mag-save kayo? Ano ba utak? Bilang isang sniper, dapat huwag mong pakawalan yung bala na hindi tatama sa kalaban. Kasi sayang yung isang bala. Isang bala, katumbas na yun na isang buhay kalaban. Pwede bang ikwento nga muna natin paano ka nagsimula ng sniper? Bakit ka nagka-interest ng sniper? Interest ako sa pagiging sniper ko kasi nung nag-ranger ako, marksman lang talaga, pasangawa. Kaya nung 2007, nagsignify ako na mag-sniper. Sa awa ng Panginoon, pinayagan din ako ni CEO, kaya nagiging sniper ako. Pero pasang-awa ka naman, paano ginalingan ng sarili mo? Pasangawa ko nung nag-ranger, tapos nung kaya napilitan ako nag-sniper para gusto ko kung paano tumama, kung paano talaga yung patamaan yung target, kung ano talaga yung isang sniper, kung ano yung kapasidad niya sa pagbaril. Kaya yun, gusto ko talaga na mag-sniper para at least gamit na gamit bilang isang sundalo. Sikat na ba yung scout sniper noon or sa mga sundalo, sa ranger? Yung isang sniper, dati, nung nagre-ranger ako, nakita ko talaga yung confidence firing nila 50 meters. Samantalang sa ranger, 25. Kaya sabi ko, subukan ko nga mag-sniper kung kakayanin ko ba talaga. Kung anong meron sila. Kaya yun. Talagang ano na rin, talagang sikat na rin yung mga SRTS. Gano'n. Talagang sikat na yung mga sniper dyan sa school. Kasi pag may bisita, sila yung
execute ng ano, yung mga confidence firing, hindi man ginagawa sa ano yan, ibang school. Sa SRTS lang. Kaya, yun, parang talagang sikat na sikat yung sniper doon. So ikaw naman, parang dahil mapagaling mo lang sarili mo o gusto mo rin sumikat ka rin dahil bigat. Kaya nag-sniper ako, kasi gusto ko rin sumikat, gusto ko rin gumaling kung paano pumutok ng baril. Ganun ba? Dahil ano ba yan, yung badge ba na yan ngayon, yabang din na lang ng isang ano rin ngayon. Kasama kung may tapak ka, may musang ka, saka may sniper, ano ka, medyo ano ba yan? Anong tingin ng ibang sundalo ngayon dyan sa Bonoman badge mo? Sa sniper patch, ay kabit mo to, hindi lang sa pagyayabang, patunayan mo kung ano yung kinakabit mo sa uniforme mo. Kakabit ka lang dyan, para tartaraki lang, useless pa rin. Ikabit mo yung mga patches mo, schooling mo, patunayan mo na matuto ka kung paano mo dalhin yung mga tinuturo sa'yo. Ganun ba? Ano yung, so sa tingin mo, yung pagpapatunay na yan, napaka-importante ba sa isang sniper? Kasi ilan lang kayo, di ba? Napaka-importante yung isang sniper. Lalong-lalo na pagdating sa operasyon. Dapat patunayan mo talaga yung skill mo. Huwag kang aasa lang sa kabady mo. Dapat dalawa kayo. Kung ikaw yung gunner, panindigan mo. Kung ikaw yung spotter, yun, basahin mo kung ano talaga yung takbo ng bala para hindi masayang. Sa doktrina ba natin, yung spotter, sniper na rin? Yung spotter, bilang isang spotter, siya yung nagbabasa ng hangin, siya yung magpapa-adjust kung ilang distance yung babarilin. Nasa spotter na yun. Yung bilang firer, gunner, dapat nakapokus ka na sa target. Eyes on palagi, baka mawala pa. Pero yung spotter mo, sniper qualified din siya? Opo, qualified din sniper. Sige, so ngayon nakagraduate ka. Saan ang test mission mo? Nag-test mission kami nung nag-sniper ako from Agusan del Sur to Surigao. Kabady namin yung SR class 164. Yun, medyo mahirap yung terrain doon. Kaya kung mag-sniper ka, hindi lang kailangan malakas ka rin. Kasi nakabaon lang talaga kayo, bawal maglakad. Ikwento mo yung ibig sabihin ng baon na yung yung hirap din na nakabaon sa jungle, yung kwento mo. Bilang sniper, dapat tiyaga lang talaga. Tiyaga kasi para makapag-score. Ganun lang talaga yung buhay ng sniper. Tiyaga lang yan. Kahit nasa lupa, okay lang. Kahit kagatin ka ng langgam, basta yung concentration mo nandoon pa rin sa kalaban. Eyes on palagi. Ano ba yung hirap naman ng kinakagat ng langgam, nagugutom, gumagalaw? Ano yung hirap nung nakababad? Kahit kagatin ka ng langgam, pabayaan mo lang yun. Ang importante doon, concentrate sa kalaban, kung dadaan, at least makadeliver ka agad. Kung papansinin pa yung kagat ng langgam, papansinin mo pa, isang pikit mo lang, mabilis din yung kalaban Isang pikit mo lang, mawala na, sayang pa. Kaya kasama talaga sa training nyo yung pagtira sa pang basic tayo, parang bibilyan ako tatanungan. Basic ba sa sniper yung pagtira ng gumagalaw na target? Paano ba yan? Paano yung mga bilang isang sniper, tinuturo din yun yung moving target, yung sinasabi nila moving target. Kung naglalakad yung kalaban, kaya pa rin patamaan bilang isang sniper. Gaano kalayo na gumagalaw na yung sa tingin mo kayang-kaya, walang problema?
bilang isang sniper, kahit moving target 300 meters, kayang-kaya mo pa rin patumbahin yung kalaban. Kahit importin lang yung gamit mo doon, malakas na. So, ano yung ibig sabihin ng pan natin? Nung, di ba, nag-test mission kayo, naka-M24 ba kayo lahat o iron sights lang? Nung nag-test mission kami, bali, bawat team, may isang M24, backup yon yung M16 rifle, yung gunner. Bali, yun yung kabady mo. Tapos yung lead scout, yung may attach yun na grenade launcher. Kasi dalawang baril nyo talaga, no? Yung lead scout, dapat isa lang yung gunner. Yung gunner, yun yung dalawang baril. Naka M24 saka yung backup na M16. So, paano ang deployment nyo pala? Apat kayo, di ba? Sa squad. Sa sniper squad. Sa isang squad ng sniper ay 4 na tao yun. 2 gunner, 2 spotter. Tapos, Ngayon na ano, sige nga, ano yung, mamaya kasi tatanungin ko ano yung hirap ng sniper sa jungle at yung sniper sa ano. Pero ngayon, ikwento mo nga yung hirap ng isang sniper sa jungle. bilang isang sniper, kung sa jungle naman ang pag-ooperitan, dapat kahit mabigat yung dala mo, kailangan mo talaga ng magbitbit na maraming tubig. Bilang isang sniper, bawal kang palabas-labas. Dapat nakatago ka lang palagi. Naka-OP. OP lang palagi. Huwag kang palabas-labas para hindi makita ng tao, hindi ka makompromise. Kaya, dala ka na maraming tubig, andun na yung mga pagkain, at least, hindi kayo makompromise. Anong normal na pagkain nyo sa bundok na dala ng isang sniper? Bilang isang sniper, dapat sana yung magaan lang sana na bit-bit, at least yung tubig, marami yung mabit-bit namin. Yun na nga, sardinas, may bigas pa, kaya mabigat talaga. Kung ano yun, yung ipagpalit natin yung sardinas, kung MRA lang sana yung binigay, at least yung bigat ng dilata, tubig na lang yung mabitbit bilang isang sniper. Sige, okay. So, punta na tayo sa Basilan, tapos papunta na tayo ng Zamboanga. So, nung nakatumba ka ng dalawa sa Basilan, ano yung feeling mo naman nun? Bago kasi ano kayo, di ba? Ikaw mismo ang tumira o mga estudyante mo? Doon sa Basilan, ako mismo yung bumira doon. Kasi yung estudyante namin, bali, 2 din yun, na-attach din yun sa team ni CEO ng 8 company. Tapos yung kabady ko na komite, Corporal Alihos, yun yung kabady ko, na siya din yung nag-i-spot kung saan yung kalaban. Kaya, ako man yung nakakita ng kalaban, kaya binira ko na. Ay sayang, habang nagpupukpukan yung 18 IB doon. So, paano yun? Napupukpukan? Pwede ba, ano yung terrain niya na nagpupukpukan? Bali yung terrain doon, open lang. At saka yung, alam naman namin yung sector ng 18 IB, at saka yung position nila. Kaya sabi ko, pwedeng tirahin yun kasi malayo man sila sa line of sight yung tropa. Nasa likod kayo ng tropa? Bali nasa gilid kami ng 18 IB. Ano yung nakakatakot din kung minsan na nasa gilid kayo tapos maaaring hindi alam ng tropa na nandun kayo, tapos lalo na yung kalaban, hindi nyo alam kung doon tutuot sa position nyo. Ano nakakatakot sa isang sniper sa mga ganun na sitwasyon? Bilang isang sniper, dapat hindi sana yun, hindi attach sa team, separate talaga. At least kasi kung sa team, compromise yung team, o compromise na may sniper dyan, hindi ano yung kalaban doon. Dapat nakaseparate talaga yung sniper. Kasi kung i-attach natin, useless din yung tactics ng sniper kung nasa team, ng ranger.
So natapos ka agad yung basilan? Nung ano na yan? O, paano kayo napunta na ng Zamboanga? Bali, lumipat kami ng Zamboanga kasi tumawag si CD na yun na nga, pabalikin kami dito. Ngayon, yung West Mincom, pasakay na kami ng C-130, tinawagan kami na balik kasi nandoon pa raw yung kalaban. Kaya bumalik namin sa Zamboanga. Pagbalik, may ano na naman na jump off. Kaya lakad na naman kami. Okay, so sige. Simulan na natin yung Zamboanga. Paano nagsimula yun? Sa Zamboanga naman, mas mahirap kasi urban yun. Kasi maraming civilian. Hindi ka rin basta-basta puputok doon. Dapat titingnan mo talaga kung kalaban ba talaga o civilian. Kasi sa civilian makikita naman kasi nagdadala sila ng puting tila. Kaya hindi mo pwedeng birahin yun. Kung sa kalaban naman, ma-identify mo talaga kasi may dala silang baril. Kaya medyo mahirap din sa urban ang enkwentro. Sige nga, ikwento mo yung unang tirada nyo, yung NSO, nasa NSO kayo. Tower. Ikwento mo yung paano kayo pinosisyon din ni Captain Aljao. Yung detalye mo na yung nangyari talaga sa Zamboanga, yung hirap mo talaga na ganito, kinabahan ka rin ba ng kaunti. Tapos para ka lang nagkukwento ngayon sa best friend mo ba? Parang, o asawa mo, yan. Para ka nagkukwento lang sa asawa mo. Nung nasa Zamboanga na kami, nandoon kami sa building na hindi ko na ano yung building na yun. NSO building. Yun. At saka mas maganda kasing posisyon doon kasi mataas, kitang-kita. Kitang-kita yung Santa Barbara doon. At doon, maganda mag-OP, maka-deliver ka talaga ng magandang ano doon, accurate shot. Kasi nasa taas ka nga. Pero dapat titingnan mo talaga, titingnan mo yung tao kung yun na ba talaga yung kalaban. Isipin mo yung parang nung pagdating mo, kinukwento mo kay Mrs. mo, nagtanong si Mrs. mo paano nangyari. Iyon yung pagkwento mo, yung cool ka lang, pang personal na palo. Nung nandoon kami sa Zamboanga, mahirap talaga. Mahirap yung buhay doon. Kahit gutom ka, bilang isang sundalo, gusto mo rin, sir, gusto mo ring matapos na yung laban. Kaya yun, kung ano yung meron kang skill, labas mo na. Mahirap talaga. Ano yung hirap na dinanas mo talaga doon? Nandoon na yung gutom. Bilang isang sundalo, okay lang yun, survive. Pero once na malagasan kayo ng tropa, yun, para mag-iinit ka rin, gusto mo rin talagang babawi. Kaya siyempre masakit man kapwa Pilipino, pero panindigan natin bilang isang sundalo na birahin natin yung mga salot sa lipunan, kung ano man yun sila. Gusto mo na, bilang isang sundalo, gusto namin yung kapayapaan para tahimik at least. Kasi kapwa Pilipino magpapatayan, masakit din. Lalo na ikaw, galing tubo ka doon, di ba? Zamboanga. Yun na, sa Zamboanga na nga, yung halos siyempre tigas din sila. Pero pag makita na nila na may tropa nila natutumba na, bigla na matumba, hindi nila alam kung saan galing, yun, matatakot din sila. Pero pag once na makita yung tropa, makikita na, kitang-kita ng kalaban na, ay, nandoon lang. Wala, hindi sila natatakot. Tropa lang yung binabantayan din nila.
Pero pag may pumutok na hindi nila alam kung saan galing, doon nararatil din sila. Kitang-kita mo yun. Kitang- Kasi nakatago kayo. Kitang-kita mo yung nararattle sila. Kitang-kita talaga nararatil sila pag once na may matumba sa kanila. Kasi pag sa scope, talagang kitang-kita yan sila kung paano yung reaction nila. Kung madalihan din sila. Hindi man sabihin na kalaban matapang. Pero ang talagang tinamaan ka nung nakikita mo rin kasi sa taas yung natutumba rin na tropa. Yun ba yung mo? Yun doon ka rin medyo nagalit din. Paano? Yun talaga nakikita ko rin yung mga tropa na sugatan. Kaya bilang isang sundalo, kailangan mo rin talagang gaganti. Iinit rin yung ulo mo. Kaya sabi ko, once na may magpakita ang kalaban, hindi na natin sasayangin. Kasi talagang, ba't nag-iinit yung ulo mo? Kasi taga-Basilan ka naman, kasama ka. Dahil madala ka rin na yung doon din sa Basilan nakita. Di ba, taga doon si Mrs. mo, lumaki doon. Ano ba yun? Parang, ano yung, parang, ang inaano ko yung, bakit ka nagalit na, minsan kasi sa laban sa NBA, kita yung nagagalit eh. Ba't lang, di ba? Bakit dito nagalit ka? Sambuanga, grabing galit talaga namin yun. Kasi dinadamay nila yung civilian. Kung gusto nila makipagira, ba't magdamay pa sila ng civilian? Kawawa yung civilian, wala mang alam-alam yun. Sa taas mo sa sniper, kitang-kita mo ba yung hirap ng civilian? Nung nandoon kami sa building, makikita mo talaga yung reaction ng civilian. Kasi hindi nila alam na puputok yung kalaban. Yun, sigaw sila ng sigaw. Kaya kawawa yung civilian. Ikaw naman, wala ka namang masyadong magawa dahil hindi mo naman matulungan yung civilian, di ba? Ang matulong mo lang, yung paputok ka ng ano yung unang araw nyo, ano yung unang naramdaman mo talaga na yung, siyempre, naghahanap pa kayo ng posisyon, pero wala pa nga walang nagdadalang pagkain nyo, di ba? Dahil walang makasuporta sa inyo, dahil malalim kayo, di ba? Parang gano'n. Paano yun? 2 araw ata kami nag-survival doon. Kasi yun na nga, kalaban, nakapasok na. 2 araw kami doon. Kahit walang nagbibigay ng pagkain, tubig lang. Yung dala namin, yung tubig sa bandoler. Yun lang yung pang-survival namin. Tapos, yun, yung kalaban, gusto na talagang papasok. Kaya nung nakapwisto na kami sa building ng NSO building, yun, doon na kami nag-hide. Doon na kami nagtago at para makapag-open ng husto. Kasi yun ang mataas-taas doon na overlooking talaga yung pinistuhan ng kalaban. Yun yung Grand Mosque. Yun yung una ba nilang pinistuhan? Ano kasi yung kalaban, yung pumasok na sila dito banda sa Santa Catalina, yun, medyo yung NSO building kasi medyo malapit-lapit lang yun. Kaya sa sniper, kaya naming mag-deliver doon ng accurate shot ng ganon kalayo. Nung unang araw, sabi ni Captain Also, naka-12 pa kayo? Ilan yung natumba nyo nung unang araw? Bali, ano pa yun, sir, eh. Sila pa yung nandun na una, sir. Kayo ba? Ano kayo? Sumunod kayo? Oo, sir. So silang nauna tapos sumunod yung Kami, sir. squad mo? Oo, sir. Ganon. Mga after ilang araw kayo nakasunod? 4 days ata yun, sir. So sila yung nakababad na? Na-encuentro muna kami doon sa Lamitan, sir. Tapos saka kayo pumasok? Oo, sir. So nung pagpasok nyo, nasaan na sila noon? Patapos?
Oh, sir. Bali, nasa ano na sila, sir, sa school yun. Main college ata yun, sir. Yung pinistuhan nila, sir. So doon na kayo nakapasok? Oh, sir. Okay. Pwede bang i-detalye mo na ngayon yung sinong nagdala na noon? Bali, lahat na kami, sir. Nandun na, sir. Hindi, sinong nagdala? Kasi unang pasok is, ilan silang unang pumasok? Pag-siyam si CD, sir. Tapos ikaw, nung pumasok kayo, ilan kayo? Lahat na kami, sir. Nag-jump off na, sir. Kasama si Master Mono? Oo, sir. Pero pumutok pa rin ba si Master Mono? Wala pa, sir. Kasi dyan sa Buanga, sir, mga 3 jump off kami, sir. So, nung dumeploy kayo, wala nang naiwan sa basilan? Wala na, sir. Okay. So, yung siyam na pumasok, tapos yung sumunod, siyam din, Lahat na, pati na committee, sir. pati committee. Oo, sir. So, ang una yung mission, nung siyam kayo, yung sumunod, link up kayo. Oo, sir. Link up na kayo. Oo, sir. Pag link up, ano yung una yung mission? Doon, sir, mag-spot, sir. Ay, okay. Okay. O, sige. Ikwento mo na nga. Pakikwento mo na ngayon yung, pwede ba sunod-sunod, paano nyo natulungan yung mga detalye na tayo? Ayun, sir. Wala na yun sa lamitan, sir. Meron pa ba magandang ikwento doon? Okay na tayo doon. Wala na. Okay na. O, sige. Yung pagdating nyo na ng Zamboanga, anong naabutan nyo na doon? Nung nasa Zamboanga na kami, nung dineploy na kami ni CD, kasi may info nga, yung kalaban nandun pa raw. Doon, kahit kami, komite, kasama kami sa estudyante, para ma-assist din namin kung ano talaga yung ginagawa ng estudyante, para maturuan pa rin namin kung kahit tanggumike na yon, at least ma-assist pa rin ng komite kung paano talaga gumawa ng proper. Kaya yun, grabing hirap, pero nakayanan pa rin namin. Kasi iba yung Zamboanga eh. Kasi wala pa kayong bumira na syudad, di ba? Kumpara mo ngayon yung hirap ng bundok, may sniping, saka ito ngayon. Bilang isang sniper, pag sa bundok kasi, mas madali yung enkwentro sa bundok, lalo na pag sniper ka doon. Kasi walang sibilyan na madadamay, kayo lang, makatago ka pa ng husto. While sa Zamboanga, mahirap kasi maraming sibilyan, hindi ka pwedeng putok lang ng putok. Kailangan mo rin talaga ng titingnan mo talaga na mabuti kung ano yung babarilin mo. Kasi yun nga, urban, first time na nangyari. Mag-11 years na ako serbisyo. Noon, yun ko pa naranasan yun, yung enkwentro sa Zamboanga. Mahirap talaga. Kasi nakikimix talaga sila, di ba? Meron ka bang actual na makwento na yung kasama nila yung hostages, tapos pero kailangan pa rin kayong snipe? Kasi sa Zamboanga, marami silang hostage na civilian. Once na lalayo sila, kahit mga 12 inches lang, kaya mong birahin, bilang isang sniper. Kaya mong patamaan yung kalaban, at least para makawala yung hostage. So, may hit ka ba na gano'n? Na ano talaga? Natumpa mo talaga na natabi niya halos yung hostage? Nung tinira ko doon sa Zamboanga, siguro mga pinakalayo noon, 300 meters. Yun talaga,
sure talaga, hindi mo pakawalan yun na nga, isang sniper. Hindi mo pwedeng pakawalan yung bala mo na hindi tatama. Kaya, mahirap man na may hostage, siyempre, titingnan mo rin talaga kung pwede na i-deliver o wag muna kung baka matamaan yung hostage. Kaya, ingat talaga, ingat sa pag-release ng bala. Tiyaga lang talaga. Bilang isang sniper, tiyaga. Paano yung tiyaga na yun? Dahil gumagalaw sila o paano? Sa pagtitiyaga naman sa sniper, pagtiyaga yon sa pagsipat sa kalaban na kahit gusto mo nang barilin, kaya tiyagaan mo lang talaga kung saan ka tatimingan mo. Yun ang pagtitiyaga na tatimingan mo talaga kung pwede mo nang tirahin. Meron ka bang ganon? Meron ka bang tinamaan talaga na ganon na nakatabi niya yung hostage? Hindi ako na kalaban kasi nung sa Santa Catalina, nasa ano yun, sa may bahay. Pero yun na nga, gustong yung civilian, gustong aalis, hinawakan pa rin ng kalaban. Kaya nung dumistansya yung civilian, doon na, binira ko na para hindi madama yung civilian. Ano yung civilian? Matanda? Bata? Yung civilian na yun, lalaki, bata. Ilang Mga 18. So gustong ko, paano yung sabihin? Paano makita gustong kumawala? Hinihila niya yung kamay niya para makalayo siya. Kasi hawak-hawak din siya ng kalaban. Kaya hinihila niya yung kamay niya para siguro gusto talaga niyang makawala, kay baka nahihirapan na rin sila doon. Grabe naman putukan. Kaya nagpumilit talaga yung civilian na tatakas. Ngayon, nung na-timingan ko talaga na medyo nagdistansya, yun, doon ko binira yung kalaban. Ano naman ang feeling mo noon ng anong itsura ng bata nung makita niya na bulaga yung Nung binira ko, nung tinamaan talaga, nung nakita ng bata, nagulat siya. Siyempre, hindi siguro niya alam kung saan nanggaling. Kaya bigla na lang natumba. Kaya, yun, grabing takot niya nung tiningnan niya. Kuripaspas siya, takbo na kaagad. Pumunta na doon sa tropa sa baba nung nakawala na siya. ano naman yung feeling mo bilang sniper noon na nagawa mo yan? Nung naramdaman ko nung binaril ko yon, siyempre gigil na talaga ako. Nanggigigil na. Yun na nga, kailangan mo rin ng timing. Huwag ka magpadala sa gigil na titirahin mo na may madadamay. Kaya timingan mo rin, kahit yung gigil mo, pigilan mo muna. Kung kailan ka maka-timing, yun, doon mo na ilabas yung gigil mo. Bakit ka nang gigigil na nun? Dahil nandyan na nga, di ba? Nasa scope mo na. Siyempre sa atin lahat, nandyan na, kitang-kita mo na. Di ba? Parang gano'n ba yan? Ano yung gigil mo? O gigil o galit ba? Nanggigigil talaga ako. Gusto ko nang kakalabitin yung gatilyo ng baril ko. Kasi, yun na nga, chance na yun kasi nagpakita na yung kalaban. Hirap-hirap hanapin ng kalaban. Yun, urban, sila na mismo yung andon, kaya maganda na mahirap. Sige nga, ano yung magandang mahirap? Nakakaganda naman doon sa urban kasi hindi ka na maglakad, nandoon ka na. Samantalang pag sa bundok, lakad, tapos tago,
yun, mas maganda yung sa urban. Maganda na mahirap na nga. Yun nga, ay nandyan na yung kalaban, nakikita mo na. Hindi ka na maghanap. Kaya, yun, maganda yun. Hindi ka na mapagod. Ano naman yung ano ng mga estudyante nyo, no? Okay naman. Kasi ano kayo, araw-araw kayo. Kumusta naman yung ano? Sa estudyante na naman namin, ano din sila, kaya nga kasi test mission yun, gusto na rin nilang maka-score. Yun yung ano ng estudyante. Tuwang-tuwa rin sila, ito na yung hinahanap. Ito yung hinahanap, sabi nila, ito na yung hinahanap natin. Yung kwentro. So lahat din ang gigigil. Yun, grabe din siguro, gigil na gigil, gusto na rin nila. Siguro na natin na rin yung mga daliri nun. Kaya sabi nila, timing na nangyari yun. Yun na nga, sabi nila, ito na, pagkakataon na to. At least, first time na mangyari na nakailang class na, yun yung enkwentro na pinakatagal. Ilang araw kayo nakapakbak doon? Sa Zamboanga, bali, ano yun, 3 weeks, nagtambay man kami ng Lamitan. Bali yung siyam doon, kasama na si CD. Yun yung, ano talaga doon, nung unang-una, nandoon na sila. Kasi kami, Lamitan pa man kami, kasama namin yung estudyante din namin na 4. Sige, magkwento ka naman yung parang, di ba, yung nung pagdating nyo kasi talagang nagsisimula na rin yung wounded natin na tropa pa. Ano mo naman yung, kayo kasi nakakakita nung may bumubulaga na tropa, na wounded, nabubulag na, paano nire-rescue. Ano, pakikwento mo ngayon, anong feeling na isang sniper pag gano'n yung nangyari? Para sa amin, bilang isang sniper, nakakalungkot din na yung tropa, yun nga, lalo na sila, kasi sila yung nag-assault doon, sila yung nagki-clear, mahirap din talaga. Makikita mo yung kapwa mo sundalo na yun, bigla na lang bubulog may kalaban pa pala. Siyempre mahirap mag-clear doon kasi bahayan. Yun nga, mas maganda pa yung enkwentro sa bundok kaysa doon sa urban. Kasi pag sa urban kasi marami pang pwedeng mapagtaguan yung kalaban, yung tropa, mag-clear. Yun pala, tanabla na yung sa kalaban kasi gusto lang siguro babawi. Kaya kawawa yung tropa na bigla na lang ding matamaan doon. Kitang-kita mo talaga yung naawa ka rin talaga na kitang-kita mo na may time ba na parang magpapaluwa mo yung hirap na isang tropa na pinatamaan? Anong feeling? Masakit para sa akin yung tropa mo bigla na lang wounded. Kaya para sa akin bilang isang sniper, sabi ko may laman pa pala doon. Siyempre nung dumating yung thermal doon, malaking tulong din yun. Kasi ang naging problema nyo noon, ban sila, tapos kayo naman ng sniper, wala naman kayo may tulong dahil hindi nyo naman alam kung may laman pa. Ganun ba nangyari doon? Para sa amin, bilang isang sniper, hindi rin kasi pwedeng lumapit doon. Kailangan talaga ng distansya din. Dapat 400 to 500 meters sana yung yung layo. Yung 400 na yan, kahit importin, pwede mong gagamitin. Mas lalo na pag M24 yung gagamitin mo, hindi ka talaga sasablay. Ngayon, ang mahirap pala sa inyo, hindi nyo alam na hindi pa pala clear yung kuwan. Kaya parang, nagigilty pa kayo na gano'n? Na may bumubulaga tapos hindi na-clear? Anong feeling? Para sa amin, masakit din.
siyempre, yun pala, may laman. Kaya nga, di rin natin makita ay may bakod. Tapos, yung pader na yun talaga yung, ano doon. Once na pag may lalabas lang, para sa amin, kami yung nag-i-spot, yun, at least matawag agad namin sa tropa. Samantalang, nakatago na pala yung kalaban doon, hindi lumalabas. Para sa amin, sabi namin, siguro trabaho ng ano yun doon, yung nag-assault, yung nag-search. Kaya sa amin, kung may maispatan lang kami na lumalabas, yun ang tinitira namin. Kaya kung pagsabi namin, oh yun, clear na, wala na. Yun, kaya yung tropa, aabante din. Kaya nung dumating yung thermal, ano naging epekto sa inyo? Anong dumating yung thermal, yun ang pinaka ano doon, yun yung malaking tulong talaga doon. Kasi kitang-kita yung kalaban doon. Kitang-kita kung saan pumipwesto, anong ginagawa. Yun yung pinaka ano doon, yung dumating yung thermal. Kaya napadali yung laban doon. Dahil sa thermal? Dahil sa thermal. Kasi paano, sige nga, sa mga, siyempre, parang wala naman nakakalam pa niyan kundi kayo, di ba? Paano ba yung style nyo sa thermal? Paano nyo ginamit? Yung, di ba, paano nyo? May ano kasi yun, sir. May nagseminar talaga nun, sir. Sila yung so sila lang ang nagtuturo sa inyo? Oo, sir. Ay, okay. Yung galing dito, sir, sa atin din, sir. Oo, sa nakaraan. Oo, sir. Oo, so sila mismo gumamit pala, hindi Oo, kayo? sir. Sila, sir. So sabihin lang nila na ito yung ano. Oo, sir. Okay. Kasi sabi ni Captain Alciao, bumibira na rin kayo pag gabi. Ganun ba? Oo, sir. Thermal, sir. Anong feeling mo naman kung bumibira kayo ng gabi dahil may thermal? Nung sa gabi naman, kung bibira kami sa gabi, parang komportable ka na rin kasi makikita mo yung kalaban kung saan pumipisto nang dahil doon sa gamit na bagong gamit natin. Kaya pwede ka nang bumira ng gabi. Masaya ba yan? Yun yung pinakamaganda doon. Yung mas lalo na siguro pag may ano tayo, yung NVG na ano, yung scope na panggabi talaga. Yun yung pinakamaganda doon. Yung ano naman, yung dito. Yung sino yung mga tumira sa inyo doon sa may dagat? Yung dinala doon sa may barko? Bali, yung estudyante namin na pulis at saka yung isang taga-kuan, si Corporal Bidwa, bali sila din yung nadiis doon sa Navy. Yung dalawa. Kasi in case na may lulusot doon, nandoon yung dalawa, sila din yung ano doon kukuha, pipick up. Kaya yung dalawa doon nakatambay lang siguro mga 12 days din sila doon sa dagat. Yun lang yung trabaho nila doon, sila yung nagbabantay din doon. Ano yung pinakamahirap na araw mo doon? Kunyari, anong pinakamahirap na araw na medyo talagang ano na? Yung pinakamahirap doon yun na nga, pabalik na kami. Yun, may tawag na may kalaban pa pala. Yun yung nilakad namin nung pinabalik kami doon sa West Mincom. Akala namin nandoon talaga. Yun pala, yung info ng civilian, siguro, ewan ko kung nahuli lang o nung dumating kami doon para i-clear na nga. Yun, nung lahat kami nakaumang na doon, lahat ng sniper, tinitingnan na namin yung tinuturo ng bata. Siguro mga 1 oras kaming nag-spot doon kung nandoon talaga. Kaya
Pagsabi namin kay CD, sir, clear na. Walang kataw-tao. Kaya, yun, pumasok sila CD doon. Yun pala, wala na talaga. Parang tapos na pala, tapos pinabalik na kayo. Paano yan? Nasa West Midcom na kayo noon, na-withdraw na kayo doon. Nung pinabalik kami, nasa airport na talaga kami, nagkikilaw na kami ng gamit. Ganun. Ready, loading na lang, loading. Kasi inuna pa yung pulis, kami na sana yung susunod. Ngayon, biglang may tawag, sabi ni CD, pabalikin daw lahat ng sniper kasi yun nga, nandun pa yung kalaban. Nung bumalik kami doon, kinagabihan, jump off kagad. Mga siguro hindi na nga umabot ng gabi yun kasi sabi ng informante nandoon siguro mga 4 yun, konting briefing, jump off kaagad. Yun na nga, medyo mahirap din kasi sabi mo kay misis mo, sige na, pabalik na kami. Yun pala, biglang tawag kaagad na may lakad pa pala. Siyempre matuwa ka na sana, babalik. Yun. Pero okay lang, trabaho yun eh. Kasi naitawag mo na rin kay misis mo. Oh, yeah. Na, paano mo inaitawag kay misis mo noon natapos na? Sabi ko na, nung tumawag ako, sabi ko, pabalik na kami dyan kasi tapos na yung ng Zamboanga. Siguro, mamaya, andyan na kami. Yun pala. May pagbabago, kaya sabi ko, dapat tanggapin mo kung ano yung pagbabago kasi, yun na nga, sundalo, asawa mo. May pagbabago, siguro, oras-oras, may pagbabago. Kaya, yun, pinabalik kami, yun pala may lakad. Kaya sabi ko, tanggapin mo na, baka lang to, mga 3 days lang siguro to, matapos din to. Kaya yun, tanggap rin siguro niya. Kasi talagang, ano yung feeling ng misis mo? Anong sinasabi na niya sa'yo noon? Tumawag ka na, natapos na, balik na kami. Nung tumawag ko sa misis ko, sabi niya, salamat naman at natapos na rin, makakabalik na rin kayo. Yun yung sabi niya. Kaya sabi ko, sige lang, kaya namin yan. Naramdam mo rin ba yung talagang takot na takot yung misis mo nung tumatawag ka dito? Siguro nung pagtawag ko, siyempre kinabahan din siguro. Kaya nung na-encuentro kami sa lamitan, hindi ko na sinasabi sa kanya para hindi rin makabahan. Siyempre lahat ng lakad mo, kung sasabihin mo, di kawawa din yung misis natin, mag-alala. Kaya kung ano man yung kahit mahirap na, huwag mo nang masyadong sabihin sa misis mo, kay siyempre mag-alala din yun. Kaya sarilihin na lang natin. At least babalik tayo ng buo.